Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman si Madiskarting Waray upang magbahagi ng mga recipe na pwede niyong pagkakitaan. Ngayong araw mga kawaray ay marami po akong pa-order. Kaya naman, samahan niyo po ako at ipasisilip ko sa inyo, ipakikita ko sa inyo kung paano nga ba ako magluto ng aking mga pa-order na kahit 3 araw ay hindi po napapanis. Kahit may nyug pa po ito ay hindi mapapanis. Kaya naman huwag kayong mag-alala doon sa mga nagluluto ng mga kakanin na may mga nyug. Ngayon ay hindi na po mapapanis ang inyong mga kakanin. Kaya naman samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba ito niluluto. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo dito sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayon ay magluluto tayo ng masarap na kakanin na talaga namang paborito ng aking anak na si Caitlin. Itong kakanin na ito ay ito lang talaga ang kinakain niya. Ito ay ubi palitaw at pwedeng-pwede niyo po itong pagkakitaan, pwede niyo po itong pangnegosyo at alam ko na napakadali lang gawin ito. Kaya naman kung gusto niyong matutunan, panoorin niyo po itong aking video at magkakaroon kayo ng idea, magkakaroon kayo ng mga panimula niyong pangnegosyo. So kung bago ka pa lang, dito ay matututo kang mag-bake ng cake at mag-design ng cake. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo, samahan nyo ako at magluluto tayo ng masarap na kakanin. Magluluto na tayo ng ubi palitaw. Ang una muna natin gagawin dito ay lulutuin muna natin ang ating palaman. Sa ating palaman, mayroon tayong condensed milk. Ito ay 1 can. Ang kakailanganin natin ditong condensed milk ay 1 can, 300 ml. Pagkatapos naman ay gagamit tayo dito ng all-purpose flour, 1/2 cup lang po ito. Pagkatapos ay hahalu-haluin lang po natin siya hanggang sa wala yung pamumuo niya, hanggang sa maging creamy na itong ating condensed milk. Pagkatapos na wala ng pamumuo ng ating all-purpose flour, tsaka naman po tayo dito maglalagay ng ating egg yolk. Ang egg yolk na ilalagay natin dito para mas masarap at para lalong maging creamy siya, ay maglalagay tayo ng 2 pieces na egg yolk. Ang kanyang size ay medium. Pagkatapos ay imimix lang din ulit natin ito hanggang sa mahalo na, hanggang sa nakombine na natin itong ating mga ingredients. Ito lang po ang kakailanganin natin para sa ating palaman. Maglalagay naman na tayo dito ng ubi flavor. Ito yung pinaka-importante. Ubi flavor po ito. Maglalagay ako dito ng 1 teaspoon. 1 teaspoon lang, sakto lang po ito dito sa ating pangpalaman. Imimix na ulit natin ito. Then pagka ma-mix na natin at saka na natin bubuksan ang ating apoy dito sa ating kalan. Once na mabuksan na natin itong ating kalan, huwag na nating hahayaan pa na iwan. Kailangan ay imimix lang natin ito ng imimix hanggang sa ma-achieve natin yung lapot nitong ating palaman. Kailangan ay mahinang apoy lang din po ito kasi masusunog po ang inyong palaman kapag malakas ang inyong apoy. Dahan-dahan lang, alalay lang ang inyong apoy. Bakit ko nga ba inuna muna ang all-purpose flour na ilagay sa ating condensed milk bago ang egg yolk? Kasi mga kawaray, kapag ilagay natin na ang egg yolk at condensed milk ng sabay, ang ating all-purpose flour ay hindi po siya magiging creamy, magkakaroon po siya ng pamumuo. Kaya inuna natin ang ating all-purpose flour bago natin ilagay ang ating egg yolk. So, ito na po yung lapot niya. Okay na po yan. Pagkatapos naman nating lutuin ang ating palaman, isusunod nating busa. Ang tawag kasi dito sa amin sa probinsya, binubusa. Ayan. Ganyan lang po, ibubusahin natin itong ating linga. So, ito ay nabili ko siya ng 10 piso. Ang pagluluto natin dito ay alalay lang din po ang apoy. Kailangan mahina lang kasi baka masunog agad ang ating linga. Pagkatapos niyan, ito din naman po ang isusunod kong lulutuin. Itong ating niyog. Dahil, bakit ko nga ba niluto ito? Dahil para hindi siya mapanis agad. Kahit kinabukasan, itong ating palitaw ay hindi po siya napapanis. Hindi kayong mapapahiya sa inyong mga customer kung sakaling gumawa kayo ng maaga pa at ang party naman at ang delivery nyo ay hapon. Huwag kayong mag-alala kasi itong ating palitaw ay hindi po basta-bastang mapapanis. Kung sakali na hindi nyo po niluto ang inyong niyog, mga ilang oras lang, mga 2 hours o 3 hours, asahan nyo pong ang ubi palitaw nyo
ay sira na dahil sa nyog kasi magmo-moist yan eh. So eto na nga po, pagka ang inyong nyog kapag niluto nyo, ito ay golden brown na, okay na po yan. At atin na po yan, tatanggalin pagkatapos nating lutuin ang ating palaman at ang ating linga at syempre ang ating nyog. Ngayon ay uumpisahan naman na po nating gawin yung parang dough nitong ating ubi palitaw. So ito gagamit tayo ng glutinous rice flour. Ito ay gumamit ako dito ng 6 cups. Itong isang plastic na to ay ang katumbas nito ay 4 cups. Ito ay 500 grams, kalahating kilo po ito. And then, nagdagdag po ako dito ng kalahati, kaya ang suma total na ginamit ko dito ay 6 cups po. Kapag gumagawa kayo nito, ang importante ay dapat titingnan nyo po ang expiration date para hindi po tayo makasira sa ating mga customer. So, pagkatapos niyan ay maglalagay tayo dito para maging perfect itong ating ubi palitaw ay maglalagay ako dito ng all-purpose flour. Bakit nga ba ako maglalagay ng all-purpose flour 1 cup? Dahil po gusto ko po na hindi ganun kalambot itong ating ubi palitaw. Pagkatapos ay maglalagay tayo dito ng water 3 cups and 1 teaspoon or 1 tablespoon. Ang gagawin nyo dito ay huwag nyo pong bibiglain ang tubig nyo kasi baka lumagsak po agad. Kailangan dahan-dahan nyo pong ibubuhos ang inyong tubig. Ang last na ibubuhos nyo dito yung 1 tablespoon or 1 teaspoon. Depende po yun kung gaano pa kadami yung inyong all-purpose ang inyong glutinous rice. Kailangan ay alalay kayo ng tubig. Pero pwede nyo naman pong ihalo na agad-agad yung 3 cups ng inyong tubig. Alalay nyo na lang po yung balance na tubig para hindi po lumagsak itong ating doon na gagamitin natin para sa ating palitaw. So, pag napapansin nyo na ganyan na siya na parang plain na, ayan, okay na, hindi ganun kabasa, hindi naman din katuyot-tuyo. Kailangan medyo maganda lang siyang, alam niyo yun, yung parang okay siya na gagawin yung palitaw, yung mababanat nyo, ganyan. Hindi siya sobrang lambot at hindi rin naman siya sobrang tigas. So ito gagamit tayo dito ng 1 tablespoon na panukat. Bakit ko nga ba ito gagamitin? Kasi gusto ko pantay-pantay itong ating gagawing ubi palitaw. Pagka tansyahan nyo po, pagka tansyahan ang gagawin nyo, ibig sabihin yun ay alam nyo na po at kabisado nyo na po itong ating ubi palitaw. Pero kung baguhan ka lang, kailangan mo munang gumamit ng panukat para matansyan nyo at magkasing laki ang inyong mga ubi palitaw para hindi may malaki, may maliit. Kaya gagamit tayo dito ng panukat. Pagkatapos nyan ay ipo-plug na natin sila at pagkatapos ay maglalagay na tayo ng ating palaman. Ang ating palaman dito ay 1/2 teaspoon para mas masarap kapag nguyain nila para siyang wow, parang iba ang lasa kapag mayroong palaman itong ating ubi palitaw. So, ito na nga po yan, ginamit ko, plinat ko siya, naglagay ulit ako dito ng palaman. Itong ating ubi palitaw, 2016 ko pa po ito ginagawa. Napakatagal na ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit ako nakabili ng oven. Dahil dito sa palitaw, nakabili ako ng La Germania oven. Dahil ang kita ko dito, iniipon ko siya. Kaya nakabili po ako at hindi ko po yun inasa sa asawa ko dahil gusto ko ako mismo ang makabili. So eto na, nagpakulo na ako ng tubig. Once na makulo na o once kumulo na itong ating tubig, dito ay ilalagay na natin isa-isa itong ating palitaw. Okay lang po na magdikit-dikit ang paglagay nyo kasi kapag kumulo na yan, kapag maluto na yan, kung saan na po yan silang maghihiwa-hiwalay. Huwag kayong mag-alala, baka isipin nyo magdikit-dikit sila. Hindi po. Pagkatapos ay tatakpan natin yan. Pakukuluan po natin yan ng 20 to 25 Dapat talaga, bago nyo isasalang ang inyong palitaw, ay siguraduhin na kumukulo na ang inyong tubig. Dahil kapag hindi kulo ang inyong tubig, ito ay marireject. Kaya dapat ay sumunod kayo sa ating instruction. Kailangan kumukulo muna ang tubig bago nyo ilagay ang inyong palitaw. Pagka nailagay nyo ng inyong palitaw lahat, huwag kayong mag-alala kahit na magkasama-sama yan. Dahil kapag maluto na yan, sila ay maghihiwa-hiwalay na kahit yan ay malagkit. Pagdating dyan ay maghihiwa-hiwalay na kusa yan.
Ito ay pakukuluan natin ito, lulutuin natin ito ng 20 to 25 minutes. After 20 to 25 minutes, ito ay maluluto na. I-check natin ito at gagamitan natin ito ng sandok. Titingnan nyo sa ilalim, baka mayroon pa doon nakadikit. So ayan, okay na yan at pwede na natin yan hanguin kapag once na lumitaw na itong ating palitaw. Ngayon naman ipalalamigin natin ito. Ang ginawa ko ay tinanggalan ko po ito ng tubig para mamaya pag maglagay tayo ng niyog at linga or ang ating asukal ay hindi na siya basa at hindi na siya mainit para hindi matunaw ang ating asukal. So, eto na. Ang gagawin natin dito ay isasawsaw natin muna. Ang una natin gagawin, isasawsaw muna natin ang ating palitaw sa ating niyog. Katapos ay gagamitan natin dito ng dahon ng saging para attractive, di po ba? Para yayamanin ang ating ubi palitaw na kahit na ito ay kakanin, talagang maganda tingnan itong ating ubi palitaw. Gagamit tayo dito ng saging, dahon ng saging para attractive din po ito sa mga mamimili. So, ito na nga po, pagkatapos natin isa-isahin lagyan ng niyog at lagyan natin ng dahon ng saging, maglalagay naman tayo dito. Bubudpuran natin ito ng asukal na puti. Kung wala kayong asukal na puti, okay lang po yung wash, yung medyo light na parang malapit na siya sa white. Kasi alam ko, mas mahal kasi ang white sugar. Ang gamitin nyo na lang, kahit wash, okay na po yan. Pagkatapos ay maglalagay na tayo ng linga. Kung sakaling nalagyan nyo na po ng asukal, tsaka nyo naman po ilalagay ang linga. Bubudburan naman po natin ito ng linga. Depende sa inyo kung gaano kadami kayo maglagay ng linga. At alam ko na makikita nyo naman yung kakaiba ng madami at konti. So ito lang, kakain na muna tayo. Titikman natin ang ating gawa. Lahat ng gagawin natin, lahat ng paninda natin, uunahin nating tikman. Huwag natin ibenta na hindi mo natitikman ang lasa ng inyong binibenta. Kasi kailangan ang magluluto muna ang siyang unang makakakain nito. At dahil nga naluto na natin ito, syempre, ang pangalawa nating gagawin ay i-deliver naman na natin ito sa mga nag-order. Kaya naman samahan niyo po ako at isa-isahin natin ang mga nag-order sa akin. Tao po. Andito na yung iyong order. Ay. Delivery. Diyan ka pala. Oo nga pala. Nandito yung bahay mo. Kaya. Oo nga. Huwag ka maingay. 60 lang para sa'yo. Presyong kaibigan. Ay, oo. Wait lang. Kuha ka. Ito yung aking panghuling customer. Ito yung request mo. Ito yung palitaw. Ayan, 60 na lang sa'yo. Oops. Okay. 120 na lang. May discount kang 20 pesos. Discount. Sige, bye-bye. Obi palitaw. Dito na tayo sa ating susunod na customer. Dito ang ating palitaw. So, ito ang ating palitaw. Ayan. I-deliver na natin dito. Kaya natin i-deliver to. Para magkapera tayo. Malayo to, pero kailangan natin i-deliver. Dito tayo. Dito ang bahay nila, Andrea. Anding kung tawagin. Hey! Everything ka! Datay ka pa! Babae! Dito tayo sa pangalawang customer. Dito tayo kay Marilyn. Diba? Ang hirap kumita ng pera. Kaya kailangan mo talagang mag-spag. Ito tayo. Kung saan-saan tayo dadaan. Ang hirap nang walang pera. Kailangan mo talagang ganasin lang ito. Tao po! Andito na po ang order nyo. Ubi palitaw.
Pre-delivery. Oo, ayan siya ang ating nag-order. Shoutout po sa lahat ng mga nag-order sa akin. Oh, ito na. Oh, ito. Pili ka kung anong gusto mo dyan. Si ano ba? Si Ate Rosalyn. Nag-order ba yun? Hindi. Hindi yan. Alala. Okay, wait lang. Salamat sa walang sawang pagtitiwala nyo sa aking mga nilulutong kakanin. Thank you sa inyong lahat. Ngayon ay i-deliver ko na ito sa panghuli kong customer dahil nga po ay wala pa siya nung dinaanan ko. Ngayon ay bumalik po ako. Ganito po talaga ang buhay. Kailangan mo po talagang magtiyaga. At hindi lahat ng nakikita nyo ay totoo na nakikita nyo ko na ayan. Sa tingin nyo, ang akala nyo ay mapera. Ang totoo po niyan sa likod ng camera ay eto po talaga si Madiskarting Waray. Talaga po siyang nagtitinda at nagbabahay-bahay. Magkapera lang po ako. At baka ang iniisip ng iba, marami na akong pera. Dahil po dito sa mga kakanin ko, nilalaga ko, nilalako ko, kaya po ako nagkakapera ng barya-barya. Kaya doon sa mga nag-iisip na mga pera ko, tingnan niyo po muna ang aking sitwasyon at ang ginagawa ko sa araw-araw. Adria, thank you sa pag-order mo sa akin ng pupi palitaw. Hanggang sa susunod mga kamaray. Ayan, uuwi na ako. Diba? Tapos na ang aking. Kailangan talagang isa-isahin syempre. Dahil ganun tayo. Tayo nang nagluto, tayo pa ang maghahatid mga kawaray. Tiyaga-tiyaga lang yan. Malay mo, makapulot pa ako ng pera sa daan. So, ayan, shoutout po muna natin ang lahat ng mga nagkukomment at nanonood sa aking YouTube channel. Shoutout natin si Judy Ann Rostan. Hi ma'am, sana gawa po ako niya. Sana all may special Davao. Ano name niya? Baka kapitbahay namin si special. Wag na po. At isa-shoutout din po natin si Ma'am Marilo Di Jesus. Ayan, shoutout sa inyo ma'am. Yan po talaga ang kinakalungkot ko ma'am sa paggawa ng latik palpak po ako palagi. Bakit tuwing susubok ako gumawa ng latik toppings di siya ganyan perfect ma'am? Malabnaw at di dumidikit sa bibingka ma'am. Nako po, baka kulang po yan ng gata. Hindi, kulang po yan ng asukal at gata. And then, i-shoutout natin si Ma'am Velma Reyes. I-shoutout po. Shoutout sa iyo, Ma'am. Napakasarap naman po niyan, Madam. At i-shoutout din natin si Ma'am Lulit Sienka. Masarap, Madam. Luto, kawaray din tayo. Ayan, shoutout sa inyong dalawa ni Ma'am Velma Reyes. Shoutout din natin si Candy Creamy. Yummy. Yan, itry ko yan. Salamat sa magandang recipe. At i-shoutout din natin si Rolinda Camacho. Salamat Hasmin, susundon ito ugaring waray ako oben. Naku, kahit steam yan. I-shoutout din natin si A-Roll Panet. Sana one time ma-share naman po yung paano iluto yan na mayapa na kasi si Lola na magluto ng ganyan from Cebu. At natikman ko na yan noong high school ako dahil may family friend kaming from Cebu na nagtinda ng ganyan dito sa Luzon. Biga siya may gata. Sobrang nagustuhan ko. Kaya sana rice flour na may gata hindi nakakaumay. Yan mama, puntahan niyo po ang aking YouTube channel at panoorin niyo po lahat ng aking mga video at isa-isahin niyo po yon at matutulungan po kayo ma'am. At i-shoutout din natin si Ma'am Gina Hilungos. Ayan, thank you ang sabi niya. At i-shoutout din natin si Robin Fitrolado. Ayan, palagi siyang nagko-comment sa atin. Thank you for sharing your recipe. Masarap. Ayan, shoutout sa inyo, sir. At salamat sa panunood nyo palagi sa aking YouTube channel hanggang sa susunod na ating video. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayon, subscribe nyo po ang aking YouTube channel para palagi po kayong updated sa aking mga ipopost na mga recipe. At kung gusto nyo rin namang hiramin ang lahat ng aking mga picture na pwede nyong ibenta, ay pwede nyo pong dalawin ang aking Facebook, Hasmin Cabigas, at pwede nyo pong hiramin lahat ng aking mga picture na pwede nyong ipang post. Thank you and God bless sa ating lahat mga kawaray!